Hello everyone. Ang ituturo ko po ngayon ay ang limang aspeto ng kaharian ng Diyos. Sabi po sa Gawa 1:3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. At sabi po sa Mateo 10:7, humayot kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay binanggit ng Panginoon ng mahigit 100 beses sa kabuuan ng kanyang pagtuturo ang iglesia. 2 beses at ang relihiyon. Kahit kailan ay hindi saan man kabilang sa tatlong ito. Pagkatapos, muling mabuhay ng Panginoon, wala siyang ibang tinalakay sa kanyang mga alagad, kundi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Bago pa man ay ipinag-utos na sa kanila na ipangaral ang tungkol sa kahariang ito. Pinapalagay na ang Panginoon ay gumamit din ng hindi kukulangin sa 30 talinghaga sa kanyang mga pagtuturo. Kalimitan ay sinasabi niya ang paghahari ng Diyos ay ganito, na ang ibig sabihin ay kung ano ang nais ng Diyos o gagawin niya o kung paano dapat mabuhay ang mga pinaghaharian niya. Katulad ng mga kaharian dito sa lupa, ang kaharian ng Diyos ay may ilan ding aspeto o bahagi. May tanong dito. Sabi dito, ano ang mga alam mong bumubuo sa isang kaharian? Di ba sinabi pag sinabing kingdom, syempre dapat may king, yung ganon. May palasyo, may... Kaya, ituturo ko yung 5 aspeto ng kaharian ng Diyos. Number 1, ang hari. Sa kaharian ng Diyos, si Jesus ang hari. Sabi po sa Pahayag 9:16, sabihin po natin sa Pahayag 9:16, si Jesus po ang hari. Pahayag 19:16. Ang sabi po dito, at siya'y mayroon isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yung po ang siyang sinasabi, si Jesus ay hari sa kanyang kaharian. Pangalawa, ang kanyang nasasakupan. Ang mga puso ng bawat mananampalataya ang siyang sinasakop ni Kristo. Sabi po dito sa Lucas chapter 17 verse 21. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ibig sabihin po, ang mga sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus at nagpasakop ng kanilang mga buhay ay pinaghaharian na ng kaharian ng Diyos habang andito sila sa lupa. Kaya atin pong makita dito, malalaman ang paghahari ni Kristo sa puso ng tao sa pamamagitan ng mga magagandang pag-uugali at gawa na bunga ng pagkilos ng Panginoon. At number 3, ang mga mamamayan. Ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos ay ang mga nagsisisi at tinanggap si Kristo Jesus bilang hari. Sila ang mga masunuring mananampalataya at alagad. Yan po ang number 3. Number 4, ang mga batas ng kaharian. Meron din pong batas. Kahit saan naman po, merong batas. Kaya ito rin po. Sa kaharian ng Diyos, ang mga utos ni Kristo ang batas. Sabi po sa Lucas chapter 6 verse 26,
Ang sabi po dito, sa aba ninyo, sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magagsalita ng magaling tungkol sa inyo, sapagkat sa gayoy din paraan ang mga ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulaang propeta. Basahin po natin uli sa Lucas chapter 6 verse 46. Kalam po. Ito. Lucas chapter 6 verse 46. Medyo mali tayo kanina doon ng verse. Ito po yun, Lucas 6:46. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ibig sabihin po, wala po tayong karapatan na tumawag ng Panginoon, Panginoon kung hindi naman natin sinusunod yung mga utos ni Kristo. Kaya napaka-importante na pasakop tayo, isuko ang ating sarili, magbago. Yan nga. At nagre-reflect daw sa pag-uugali, sa pamumuhay na hindi gumagawa ng mga bagay na ikagagalit ng Diyos. Kaya ang sabi pa po dito, ito ang mga dapat alamin at ituturo sa sinaunang pumasok sa kaharian ng Diyos at nagnanais sumunod kay Kristo. Matthew chapter 28 verse 19-20. Matthew chapter 28 verse 19-20. Ang sabi po dito, dahil dito magsiayon nga kayo, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang gampanin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sinasabi po dito na pinagtitibay ng pagsunod sa mga utos ni Kristo na ang kanyang kaharian at paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Kaya napaka-importante po na once na nakaalam na tayo ng salita ng Diyos at nag-aaral ng salita ng Diyos, napaka-importante na sabi nga, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang buong bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At kahit saan man daw po tayo pumunta, ay naroon siya at sasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Yun po ang kanyang pangako. Ipinagtitibay po yun ng mga pagsunod kay Kristo. At number 5, ang sabi po dito, ang katunggaling kaharian. Kung may kaharian, may katunggali po ito. Dahil hindi naman po yun mawawala kahit noong mga sinaunang panahon, ang bawat kaharian ay naglalaban. Nagtutunggalian sila kasi ini-extend nila ang kanilang territory para mag-increase ang kanilang power. Kaya, ganoon din po sa Panginoong Hesus. Ang kaharian ng langit ay may katunggali din. Kung in short, meron siyang kalaban. Sabi po dito, sa Matthew chapter 12, verse 26, ang sabi po, at kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya ay nababahagi laban sa kanyang sarili, papaano ngang mananatili ang kanyang kaharian? Ibig sabihin, may kaharian si Satanas. At kung ang mga alagad niya ay naglalaban-laban, hindi magtatagal ang kaharian niya. Kumbaga sa magiging mahina. Kaya napaka-importante sa kaharian yung nagkakaisa para maging matibay ang kaharian.
Kaya yun po yun, na si Satanas ay may kaharian din. Si Satanas ang Diyos ng sanlibutan. Amen? Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 4:4, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ibig sabihin po, once na hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos sa mga taong nangangaral at nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos, pag wala tayong interest, ibig sabihin, binulag po tayo ng Diyos ng sanlibutan. Ang ating pag-iisip. Para hindi tayo sumampalataya. Upang hindi sumilang, upang hindi sumibol ang salita ng Diyos. At makilala ang Panginoong Hesus at ang purpose ng Diyos sa bawat buhay ng tao. Kaya yun po yun, si Satanas po yun. Kaya kung wala po tayong interest sa salita ng Diyos at masyado tayong busy dito sa mundo, masyado tayong busy sa mga pagpapayaman o sa anumang mga bagay, hindi naman masama yung magtrabaho, hindi naman masama yung maging busy sa pagpapayaman. Unless na hindi po natin nakakalimutan ng mga bagay na espiritual. Dahil ito po yung huhukuman yung ating kaluluwa na kung mamatay man po tayo, iiwan natin ang ating body, ang spirit ay babalik sa Diyos, ang ating soul, yan po yung huhukuman. Kaya pagbigyan natin ng pansin ng mga bagay na spiritual dahil ito yung eternal. Kaya nga sinasabi na may eternal death, may eternal life. Pag sinabing eternal death, ito yung mga habang buhay na kamatayan na itatapon ka sa naglalawang apoy na tinatawag na impyerno, at doon ay araw-gabi pahihirapan ka at wala nang chance para magsisi pa. At ang eternal life naman, sila yung mga ligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos na sila ang talagang nagtiis at sumunod sa mga kalooban ng Diyos at nagpasakop. Kaya yun po yun. At ang sabi pa po dito, na kung kaya't ang mga tao ay kinakailangan magpasakop sa kaharian ng Diyos. Kaya kinakailangan po natin magpasakop. Saan po ba tayo nagpapasakop? Kumbaga, magpasakop tayo sa Diyos. Ang taong wala sa kaharian ng Diyos ay kinakailangang sagipin mula sa kamay ni Satanas. Sabi po sa Gawa chapter 26. Sabi po dito sa Gawa chapter 26 verse 17 to 18. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas, hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ibig sabihin, yun po ang purpose doon. Dahil tayo ay nasa kadiliman, na parito si Kristo, na para ang kanyang liwanag ay bigyan ng liwanag ang madilim nating buhay. At i-separate tayo, kunin tayo sa anumang kalagayan mayroon tayo, na kung saan tayo iginapos ng kaaway. Kailangan na tayo ay magkaroon ng kalayaan para magkaroon tayo ng peace of mind at magaan na pamumuhay. Ang pagsunod sa Panginoon, hindi naman sinasabi na pag tumanggap ka sa Panginoon, magian talagang maganda na ang buhay mo. Ang ano po nun, yung pagtanggap sa Diyos ay may kaakibat pa rin na mga pagsubok, suliranin, paghuhubog at pagsasala. Ibig sabihin,
kasama po iyon. Pero sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga sakit at karamdaman, sa kabila ng mga sari-saring problema o hamon ng buhay na ating nararanasan sa lupa, kung kasama natin ang Diyos, ay andun pa rin ang peace sa ating puso. At alam natin na may Diyos tayong matatakbuhan na siyang magsusolve ng ating mga pinoproblema sa ating mga buhay. Kaya napaka-importante na, sabi niya, isinugo kita. Ibig sabihin, yung mga nangangaral na po yan ng salita ng Diyos ay isinugo po yan dahil si Jesus ay nasa langit na. Pakinggan po natin sila dahil sinugo sila upang bigyan ng liwanag ang madilim na buhay ng bawat tao na nasasadlak sa kadiliman. Kaya yun po yun. Kaya meron po ditong question. Masasabi mo bang ikaw ay pinaghaharian ng Diyos sa ngayon? Masasabi ba natin na tayo ay pinaghaharian ng Diyos? Dahil malinaw na mula sa kapanganakan, ang tao ay napasa ilalim na sa kaharian ni Satanas. Ito ang dahilan kung bakit siya'y dapat magsisi at ipanganak na muli upang mailipat sa kaharian ng Diyos. At pangalawa, anong gapos ng dyablo mayroon ka sa buhay mo? Halimbawa, masamang bisyo, masamang gawi, o masamang pag-uugali. Nais mo bang isuko na ang mga ito? Tandaan ang kapangyarihan ng kasalanan ay nasa pagtatago nito. Ibig sabihin para magkakaroon ng kapangyarihan ang kasalanan sa atin at may pinanghahawakan ang demonyo sa atin kung tinatago natin ang kasalanan ito at patuloy natin ginagawa. Yun po yun. Kaya yun po yun. At ang sabi pa po dito sa number 3, tanging ang kaharian lang ng Diyos ang nakakatalo sa kaharian ni Satanas. Kung tatawag ka sa Diyos, ngayon hindi ka lang tatanggapin ng kanyang kaharian. Palalayain ka pa niya sa lahat ng gapos ng dyablo sa buhay mo. Sabihin po, ang kaharian lang ng Diyos ni Kristo ang makakapalaya sa anumang klaseng gapos sa ating mga buhay. Saan ba tayo iginapos? Iginapos ba tayo sa bisyo? Sa pagpatay? Sa pagnanakaw, pagsisinungaling, mga pambababae, pagsusugal, lahat ng gawain ng pitan lamang pangkukulam, pakikiapid, mga walang taros na pagsasaya, mga pangkukulam. Ano ba ang mga gawain na laman na gumagapo sa tao? Ito ba yung mga nakikiapid sa kapwa lalaki, kapwa babae, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Yan po ay nasa salita ng Diyos. Na ang sabi dito, na tanging ang kaharian lang ni Kristo ang makapagpapalaya sa atin, na makapagbibigay ng kapayapaan sa magulo nating buhay. At ang sabi pa po dito, 4, na kailangan natin tanggapin ang Diyos sa ating buhay. Humingi tayo ng tawad at pagsisisi. Dahil yun po ang nais ng Diyos. Patuloy tayong humingi ng tawad at pagsisisi. Dahil sa patuloy nating paglapit sa Diyos ay may pagkilos na nagaganap. Kumikilos ang banal na Espiritu at iginagay niya tayo sa mga dapat na gagawin. Kaya hanggang doon lamang po ang aking pag-aaral. Nawa po ay may natutunan po kayo. God bless and see you next time. Thank you very much. Bye-bye.